Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang mayamang lalaki na pumasok sa isang gusali para manood ng kanyang paboritong ballet performance, at siya ay sinamahan ng mga bodyguard para sa kanyang kaligtasan. Pagpasok niya sa teatro, nasa loob na ang isang hitman na nagngangalang Joe pinupuntirya ang mayamang lalaki. Maya-maya, nagsimula na ang pagtatanghal ng ballet, at ang mayamang lalaki ay nanunood mula sa kanyang VIP seat. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Joe na isa-isang alisin ang mga bodyguard ng lalaki bago siya pumasok sa studio at mabilis na pinatay ang mayamang lalaki. Kasunod ng pagkamatay ng lalaki, ang buong studio ay nahulog sa kaguluhan habang si Joe ay mabilis na tumakas. Sa kanyang pagtakas, napansin ni Joe ang isang ballet dancer na nadapa at tinatapakan ng karamihan. Walang pag-aalinlangan, tinulungan ni Joe ang dancer at dinala siya sa labas. Nang nasa labas na, nagpasalamat ang dancer kay Joe sa pagligtas sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Joe ay biglang nakaramdam ng pagkahilo at nawala ng malay. Nang magkamalay si Joe, nakita niya ang kanyang sarili na nasa klinik na ginagamot ng isang doktor. Hindi pa rin sigurado ang doktor kung anong sakit ang sanhi ng biglaang pagkahilo at panlalabo ng paningin ni Joe, ngunit nangangako na aalamin ito kapag handa na ang kanyang mga resulta ng pagsusuri sa dugo. Di nagtagal, binisita ni Joe ang kanyang tagapagturo na si Daniel na nagtalaga sa kanya ng mga trabaho. Natutuwa si Daniel sa kanyang tagumpay sa pagpatay niya sa mayamang tao nang hindi napapansin at tiwala siyang bibigyan ng bonus ng kanilang kliyente si Joe. Sa kanilang pag-uusap, ipinagtapat ni Joe kay Daniel ang tungkol sa kanyang biglaang pagkawalan ng malay at malabong paningin, na nag-aalala na baka nagkaroon siya ng nakamamatay na sakit at wala na siyang mahabang panahon para mabuhay. Sa kabila nito, sinisikap ni Daniel na palakasin ang loob niya, na sinasabing karaniwan ang mga ganitong sintomas at hindi dapat matarante si Joe. Hindi nagtagal, pumunta si Joe sa ballet practice studio para ibalik ang cellphone na naiwan ng dancer. Dito na sila formal na nagkilala, at ang pangalan ng dancer ay ipinahayag na si Maze. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya, inimbitahan ni Maze si Joe na maghapunan sa isang magarbong restaurant. Natural, tinatanggap ni Joe ang imbitasyon dahil interesado siya sa kagandahan at kabaitan ni Maze. Kalaunan ng gabing iyon, nakita si Joe na naghahapunan kasama si Maze. Malinaw na hindi lang si Joe ang may pagtingin kay Maze, parang may naramdaman din si Maze kay Joe. Patuloy nilang pinag-uusapan ang kanilang mga karanasan, kasama ang mapaglarong alindog ni Joe na nanalo sa puso ni Maze. Nang sumunod na araw, opisyal na naging magkasintahan na sina Joe at Maze. Kahit abala si Joe sa kanyang trabaho bilang isang hitman, palagi siyang naglalaan ng oras para makita si Maze, at ang kanilang relasyon ay nagiging mas maunlad. Isang gabi, ipinakilala ni Joe si Maze kay Daniel at sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, mukhang tunay na masaya si Daniel na may kasintahan na si Joe. Sabay din silang nagdiwang ng kaarawan ni Joe dahil ito ay isang espesyal na araw. Bago umuwi, iminungkahi ni Daniel na maging tapat si Joe kay Maze tungkol sa kanyang trabaho. Kung totoong mahal ni Maze si Joe, tatanggapin niya ito anuman ang kanyang propesyon. Bilang tugon, tumugon si Joe na susubukan niyang gawin ito sa ibang pagkakataon. Kinabukasan, binisita ni Joe ang doktor na naunang nagsuri sa kanya. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga resulta ng lab ay nagpapakita na si Joe ay may isang bihirang sakit na tinatawag na neurodegenerative. Ang sakit na ito ay mabilis na magiging sanhi ng pagkawala ng memorya, lalo na sa paningin ng tao, at makaranas ng matinding pananakit ng ulo. Dahil dito, humihingi ng paumanhin ang doktor, dahil sa kasalukuyan ay walang lunas ang sakit na ito, at hinuhulaan na si Joe ay may mga 3 buwan na lamang upang mabuhay. Nang marinig ito, nanatiling tahimik si Joe at umuwi. Sa bahay, pinag-iisipan ni Joe na gawin ang hindi may isip gamit ang kanyang baril. Gayunpaman, kapag nakita niya ang isang larawan ni Maze, muli siyang sumigla. Sa halip, si Joe ay nagsimulang mag-isip ng mabuti kung paano siya makapag-iiwan ng malaking pamana para kay Maze pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa isang ideya, pumunta si Joe sa bahay ni Daniel para humingi ng tulong. Sa kanilang pagkikita, ipinaliwanag ni Joe na sinabi sa kanya ng doktor na mayroon lamang siyang 3 buwan na mabuhay dahil sa kanyang pambihirang sakit. Nagulat si Daniel at hinikayat si Joe na kumuha ng pangalawang opinyon mula sa ibang doktor, ngunit tumanggi si Joe, at sinabing ito ay walang kabuluhan. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran ngunit nais niyang tiyakin na ang kanyang kamatayan ay magbibigay ng malaking pamana para kay Maze upang mabuhay siya ng komportable.
Ipinaliwanag ni Joe na kung siya ay mamatay dahil sa sakit o isang aksidente, ang kanyang life insurance ay magbibigay lamang ng $2 milyong. Gayunpaman, kung si Joe ay pinatay ng isang tao, ang kabayaran ay magiging $22 milyong na magiging sapat para mabuhay si Maze sa loob ng 20 taon. Bilang resulta, nakiusap si Joe kay Daniel na kumuha ng hitman para patayin siya, upang magbigay ang insurance ng ganoong halaga. Gayunpaman, tuwirang tumanggi si Daniel, ipinaliwanag na nakikita niya si Joe bilang isang anak at hinding-hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay. Pagkatapos, umalis si Joe na sinasabing kailangan niya ng oras upang alisin ang kanyang mga iniisip. Ngunit sa halip na maglaan ng oras para magmuni-muni, pinuntahan ni Joe ang pinuno ng isang international assassin network. Nang dumating si Joe, ang pinuno, si Mia, ay nagulat nang makita siya at agad na tinanong kung ano ang kailangan ni Joe. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Joe na kailangan niyang gumawa ng kontrata para sa isang execution. Nang marinig ito, nagtaka si Mia, nagtataka kung bakit hindi ito ginagawa ni Joe mismo o humihingi ng tulong kay Daniel. Gayunpaman, isiniwalat ni Joe na tinanggihan ni Daniel ang kanyang hiling, kaya naman pumunta siya kay Mia. Tinanong ni Mia kung sino ang target ni Joe, na nagudyok kay Joe na ibunyag na siya ang target. Sa una, hindi naniniwala si Mia sa kanya, iniisip na nagbibiro lang siya, ngunit ipinangako ni Joe na magbibigay siya ng $2 milyong kung papayag si Mia na kumuha ng isa pang hitman para pumatay sa kanya. Sa huli, pumayag si Mia at sinabing malapit nang mabuo ang kontrata. Di nagtagal, ipinaliwanag ni Mia kay Joe na ang kontratang pinirmahan niya ay hindi maaaring kanselahin, at sa loob ng susunod na 24 na oras magsisimula na ang kanyang kamatayan. Matapos maunawaan ang mga tuntunin, nagpasalamat si Joe kay Mia at umalis. Pagkatapos nito, hindi nag-aksaya ng oras si Mia at agad na ipinadala ang impormasyon ni Joe sa unang pangkat ng mga hitmen, isang grupo mula sa Korea na kasalukuyang nanggugulo sa isang lokal na nightclub. Sa sandaling matanggap nila ang misyon mula kay Mia na patayin si Joe pagkatapos ng 24 na oras, agad nila itong tinanggap, lalo na't malaki ang bayad. Hindi lang iyon, nakipag-ugnayan si Mia sa kanyang pangalawang koponan, ito ay 2 hitmen na palaging bumibiyahe sakay ng motorsiklo. Sa sandaling iyon, may pinahirapan sila ngunit mabilis nilang pinatay ang kanilang target matapos matanggap ang mensahe ni Mia at nagsimulang maghanda para sa kanilang susunod na gawain. Sa paglipas ng oras, 1 oras na lang ang natitira kay Joe bago siya simulan na tugisin ng mga hitmen. Ngunit bago iyon, nakipagkita si Joe kay Maze para sa isang pag-uusap kung saan humingi siya ng tawad, na nagpapaliwanag na malamang na hindi na siya magtatagal. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Joe na siya ay magiging ligtas at magkakaroon siya ng magandang buhay. Si Maze na nalilito, ay nagtanong na malaman kung ano ang ibig sabihin sa sinabi ni Joe. Sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam sa pera niya at ang gusto lang niya ay ang kanyang pagmamahal. Sa kabila nito, nagpatuloy si Joe sa paghingi ng tawad bago iniwan si Maze. Lumalabas, umuwi pala si Joe para maghanda, alam na malapit na siyang papatayin ng mga hitmen. Samantala, papalapit na ang mga Korean hitmen sa bahay ni Joe, handang patayin siya. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Joe ng hindi inaasahang tawag mula sa doktor na humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagkakamali. Ipinaliwanag ng doktor na hindi sinasadyang nagbigay siya ng maling impormasyon. Napag-alaman na ang mga resulta ng lab ni Joe ay nahalo sa isa pang pasyente, ibig sabihin, si Joe ay walang bihirang nakamamatay na sakit pagkatapos ng pagsusuri. Ang kanyang kalusugan ay talagang maayos, at ang pananakit ng ulo at malabong paningin ay mga normal na sintomas lamang. Dahil dito, hinimok ng doktor si Joe na yakapin muli ang kanyang buhay at humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagkakamali. Nang marinig ito, natahimik si Joe dahil malamang na malapit na ang mga asasin na ipinadala upang patayin siya, at ilang segundo na lang ang natitira bago opisyal na magsimula ang pagtugis sa kanya. Napagtanto na wala siyang pagpipilian, alam ni Joe na kailangan niyang ipaglaban ang kanyang buhay dahil hindi maaaring kanselahin ang kontrata ng pagpatay sa kanya. Di nagtagal, dumating ang Korean hitmen sa bahay ni Joe at pumasok. Sa sandaling iyon, binalaan sila ni Joe na umalis na nagsasabing ayaw na niyang mamatay, ngunit tumanggi sila, dahilan para mapilitan si Joe na labanan silang lahat. Matapos matagumpay na mapabagsak ang 4 sa mga hitmen, hinarap ni Joe ang kanilang pinuno. Sa isang malupit na galaw, nagawa siyang patayin ni Joe.
Pagkatapos ay nagtungo si Joe sa labas, at nakatagpo niya ang dalawang hitmen na sakay ng motorsiklo. Nang walang ibang pagpipilian, dinala sila ni Joe sa isang tiyak na lokasyon kung saan nilalabanan niya silang dalawa, at gaya ng inaasahan, natalo rin sila. Matapos ang laban, sumakay siya sa isa sa kanilang mga motorsiklo, umalis sa lugar. Lumipat ang eksena sa pagtanggap ni Mia ng balita na ang dalawang koponan ng hitmen na kanyang ipinadala ay nabigo na patayin si Joe. Sa galit, naniwala siyang nilabag ni Joe ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagpatay sa mga hitmen, lalo na't siya mismo ang nagpasimula ng kontrata. Galit na galit, agad na ipinadala ni Mia ang apat sa mga nangungunang hitmen sa Europa para alisin si Joe. Inutusan din niya ang kanyang kanang kamay, si Max, na pagalawin ang kanyang mga puwersa upang tugisin si Joe. Sa ibang lugar, isang hitman na nagngangalang Isaac ang nasa sabik ng makipag-ugnayan sa kanya si Mia para alisin si Joe, lalo na't itinaas niya ang reward sa halagang $4 milyong bilang parusa sa paglabag ni Joe sa patakaran. Kasabay nito, isang pares ng magkapatid na assassin, kabilang ang isang nagngangalang Scott, ay nakatanggap din ng mensahe mula kay Mia, at si Scott ay parehong sabik na patayin si Joe. Hindi lang iyon, nakipag-ugnayan din si Mia sa dalawang malupit ngunit mapang-akit na babaeng assassin. Sa wakas, tinawagan din niya ang isang hitman mula sa Spain na nasa kalagitnaan ng pagpuksa sa isang mafia group. Matapos tapusin ang mafia, agad na lumipad ang Spanish assassin sa Amerika para alisin si Joe. Lumipat ang eksena kay Joe, na bumisita sa bahay ni Daniel. Nang makitang nasugatan si Joe, mabilis na ginagamot ni Daniel ang kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Joe ang maling pagsusuri ng doktor at kung paano siya nakagawa na ng kontrata sa pinuno ng pinakamalaking organisasyon ng assassin sa Europa para sa kanyang kamatayan. Nang marinig ito, sinabi ni Daniel kay Joe na ang tanging paraan upang mabuhay ay ang labanan silang lahat. Gayunpaman, nilabag na ni Joe ang mga patakaran, dahil hindi niya dapat patayin ang alinman sa mga hitmen. Gayunpaman, nangako si Daniel na tutulungan si Joe na malutas ang kanyang mga problema sa pinuno ng organisasyon ng assassin. Samantala, sinimulan na ni Isaac ang kanyang pagtugis kay Joe, kaya pinayuhan siya ni Mia na kidnapin muna si Maze upang mapatay niya si Joe ng mabilis. Walang pag-aalinlangan, pumunta si Isaac at ang kanyang driver sa bahay ni Maze at kinidnap siya nang lumabas siya sa kanyang bahay. Bumalik ang eksena kay Joe, na ngayon ay dumating sa isang castle kung saan naghahanda siya ng iba't ibang mga bitag. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang kanyang lokasyon kay Mia, na nagtuturo sa lahat ng mga assassin na makipagkita sa kanya doon. Lumalabas na plano ni Joe na patayin silang lahat sa castle. Makalipas ang 30 minuto, dumating si Scott at ang kanyang nakababatang kapatid, sinisigaw ang pangalan ni Joe. Sa halip na sumagot, naghagis agad ng granada si Joe, na nagdulot ng pagsabog. Sa kabila nito, nakaligtas si Scott at ang kanyang kapatid, na pinilit si Joe na labanan silang dalawa. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ginamit ni Scott ang kanyang buong lakas laban kay Joe, ngunit dahil alam na alam ni Joe ang lokasyon, nagawa niyang patayin si Scott. Kasabay nito, muling inatake si Joe ng dalawang babaeng assassin, na humantong sa isang labanan. Sa kabutihang palad para kay Joe, pareho silang nakatapak sa bitag na itinakda niya kanina, na agad silang pinatay. Bago makapagpahinga si Joe, dumating din ang Spanish hitman, ngunit muli, iniligtas si Joe ng isa pang bitag na inihanda niya kanina. Matapos makitungo sa Spanish assassin, si Joe ay nakatanggap ng tawag mula kay Isaac na nasa labas na hawak si Maze na hostage. Hiniling ni Isaac na sumuko si Joe, nangako na hindi niya sasaktan ang kanyang kasintahan. Nang walang ibang mga pagpipilian, sumang-ayon si Joe ngunit hiniling niya kay Isaac na maghintay sa labas. Kasabay nito, dumating si Max at ang kanyang koponan sa castle upang alisin si Joe. Dahil dito, ipinagpaliban ni Joe ang pagsuko niya kay Isaac dahil kailangan muna niyang harapin si Max at ang kanyang koponan. Nang makita si Max at ang kanyang mga tauhan na pumasok sa castle, plano ni Isaac na sumunod, na iniiwan si Maze sa pangangalaga ng kanyang driver. Di nagtagal, sinimulan ni Joe na pabagsakin ang koponan ni Max ng paisa-isa habang papasok sila sa castle. Di nagtagal, nagpanggap si Maze na kailangan niyang umihi at humingi ng pahintulot sa driver ni Isaac na lumabas. Nang nasa labas na, kumuha si Maze ng isang piraso ng kahoy at ginamit ito para patumbahin ang driver. Samantala, matapos alisin ang karamihan sa mga tauhan ni Max, sinubukan ni Joe na tumakas.
Gayunpaman, habang papunta siya sa labas, naabutan siya ni Isaac at tinutukan siya ng baril, hinihiling na ihulog ni Joe ang kanyang baril at sundan siya. Nang sumunod si Joe at ibinaba ang kanyang baril, dumating si Maze sakay ng kotse ni Isaac, binanggi si Isaac at iniligtas si Joe. Habang nagmamaneho sila, hiniling ni Maze na ipaliwanag ni Joe ang lahat. Bilang resulta, inamin ni Joe na inakala niyang 3 buwan na lang ang natitira para mabuhay, kaya gumawa siya ng kontrata sa pinakamalaking organisasyon ng assassin sa Europe para tugisin siya. Ang kanyang plano ay para bigyan siya ng life insurance na $22 milyong at mapupunta ito kay Maze pagkatapos ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, inihayag ni Joe na nagkamali ang doktor sa pagsuri sa kanyang sakit, at wala talaga siyang malubhang sakit. Ngayon, ang tanging paraan upang mabuhay ay alisin ang lahat ng mga assassin, dahil ang kontrata ay hindi maaaring kanselahin. Hindi lamang iyon, si Joe ay nagtapat din tungkol sa kanyang tunay na propesyon, na ipinapaliwanag na siya ay isang hitman, ngunit nagtatrabaho lang siya kasama si Daniel at hindi siya nakatali sa anumang organisasyon. Sa kabila nito, tiniyak sa kanya ni Maze na hindi niya iniisip ang kanyang trabaho, ang mahalaga lang sa kanya ay manatiling tapat sa kanya si Joe. Sa daan, biglang nawala ng malay si Maze. Sa pagsuri, natuklasan ni Joe na siya ay tinamaan ng ligaw na bala. Sa gulat, agad siyang nagmaneho para humingi ng tulong. Makalipas ang 30 minuto, dinala ni Joe si Maze sa isang simbahan kung saan nakatagpo nila ang isang pari. Sa kabutihang palad, nagkamalay si Maze at niyakap siya ni Joe. Nang makita ang kanilang malapit na pagsasama, iminungkahi ng pari na magpakasal sila kaagad. Masayang masaya, sumang-ayon sina Joe at Maze dahil ito ang kanilang layunin sa lahat ng panahon. Pagkatapos ay hiniling ni Joe sa pari na ikasal sila kaagad. Gayunpaman, nang malapit nang magsimula ang seremonya, isang lalaki ang pumasok at binaril ang pari. Ang lalaki pala ay si Isaac na nakaligtas sa pagbangga ng sasakyan kanina. Ilang sandali pa, dumating si Max at ang kanyang mga tauhan, naghagis ng granada sa simbahan. Sa kabutihang palad, nakatakas sina Joe at Maze ngunit natamaan ang pari sa balikat. Bilang resulta, hiniling ni Joe kay Maze na tulungan ang pari habang haharapin niya sina Isaac, Max, at ang kanilang mga tauhan. Sa panahon ng labanan, si Joe ay namamahala upang talunin si Isaac sa pamamagitan ng pagbagsak sa hagdan patungo kay Isaac na nag-iiwan sa kanya na walang magawa. Pagkatapos ay humarap si Joe laban kay Max ngunit naubusan siya ng mga bala. Nang malapit ng patayin ni Max si Joe, isang putok ng baril ang tumunog, ito ay nagmula kay Maze na bumaril kay Max na nagligtas kay Joe. Sa tulong niya, nagawang talunin ni Joe ang natitirang mga assassin na ipinadala upang patayin siya. Lumipat ang eksena kay Mia na hinarap ni Daniel. Sa kabila ng mga babala ni Daniel, iginiit ni Mia na ang organisasyon ay magpapatuloy sa pagpapadala ng mga hitmen para alisin si Joe. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Daniel si Mia, na nagtapos sa labanan. Pagkalipas ng 3 araw, ipinakita sina Joe at Maze na ikinasal sa isang opisyal na seremonya. Ang pari na nangangasiwa sa kasal ay siya rin ang pari na binaril ni Isaac na ngayon ay ganap ng nakabawi. Matapos maging mag-asawa, nangako si Joe na magretiro sa pagiging hitman at magsisimula ng bagong buhay mula sa simula kasama si Maze para yakapin ang hinaharap ng kapayapaan at kaligayahan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.